Sa puntong ito, fuel subsidy at iba pang assistance para sa mga mangingisda na apektado na rin ng pagtaas ng presyo ng petrolyo, bunsod ng tensyon sa Middle East. Ating pag-uusapan kasama si Sir Nazario Briguera, ang Chief Information Officer at tagapagsalita ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Sir Naz, magandang tanghali po. Welcome sa bagong video. Magandang tanghali, Joshua. Sir, pakipaliwanag po sa amin, ano po itong kasalukuyang programa ng BFAR para sa fuel subsidy para sa mga mangingisda? Ito nga po kasabay po ng tumataas na presyo ng produktong petrolyo. Siguro, Joshua, nais lang natin na linawin na bago pa man nangyari itong geopolitical crisis sa Middle East, ay nagpapatupad na ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng fuel subsidy para sa ating mga mangingisda. At fortunately, nang hinaharap na natin itong hamon ngayon, ay tuloy-tuloy po ang pagbibigay ng assistance ng BFAR para po sa ating mga mangingisda na sinabi mo nga, tama ka, ay isa sa mga sektor na apektado ngayon. So may programa tayo, tuloy-tuloy ang pagpapatupad ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at sisiguraduhin po natin na naibibigay natin ang tulong para sa ating mga mangingisda. Okay. On your end, Sir Naz, paano po tinitiyak ng BFAR na makarating ng maayos itong subsidiya sa mga pinakamahihirap at malalayong mangingisda sa bansa? At paano po ang magiging pagbabantay nyo dito? So, unang-una dapat sinisiguro natin na lihitimo yung mga benepisyaryo nakakatanggap nitong assistance nito. So, kinakailangan ito'y nakabase doon sa RSBSA, yung registry system na pinagkukuhanan natin ng mga pangalan ng mga mangingisda at dapat registered fisher folk sila. And then, maliban dyan, ito pong fuel subsidy kasi na ipinapatupad ng BFAR ay para po ito doon sa mga small-scale fisher folk natin. Ito mga municipal fisher folk na 3 gross tonnage ang kanilang bangka. So, sa ganung sistema natin, ipinapatupad ito at iniindorso ng ating mga regional offices sa mga pangalan sa central office na kung saan sila po yung makakatanggap nitong fuel subsidy na ang halaga nito ay nasa 3,000 pesos na one time ito, may card sila doon sa mga malalapit sa mga gasolinihan at voucher naman doon sa mga nasa isla na malalayo na wala silang access doon sa gasolinahan. Okay. Sir Naz, matanong ko lang po, since we're saying na binabantayan, minomonitor, even before this crisis that we're experiencing right now, may mga napaulat po ba dati na nagamit sa mali o hindi nagagamit ng tama yung mga subsidiya? Wala naman tayo natanggap na ganung ulat. Dahil sa una't-una pa lang, nung ipatupad natin ang programa, siniguro natin na may sistema ito at nasisiguro natin na, sabi ko nga, tamang beneficiary, tamang sistema at yung equitable approach sa pagbibigay natin ng subsidiya doon sa mga mangingisda. Okay. Now, in terms of mechanism, ano pong ginagawa ano pong meron ang BFAR para matiyak naman na wala magiging aberya o delay sa distribution itong fuel subsidy at tulong sa mga mangingisda? Yes, sabi ko nga, dapat komprehensibo yung listahan. So, para na-check kaagad natin. No? At sabi ko nga, kanina, may dalawang approaches tayo na sinisiguro natin hindi na magkakaroon ng delay. No? Una, kung malapit sa gasolinahan, may card na naibibigay sa pag-withdraw nung fuel at doon sa malalayo yung voucher ang binibigay natin sa kanila. So, ito yung mga sistema na pinapatupad natin, mga mekanismo para maiwasan natin na magkaroon ng aberya. Lalo pa ngayon, sa pagkakataon ngayon na may hinaharap na hamon ang ating sektor, hindi lang mga mangingisda, kundi pati mga ibang sektor. Okay. Maliban po sa fuel subsidy, ano pa po mga ibang tulong ang inilalaan ng BFAR sa mga mangingisda para matulungan silang makabangon o at least hindi masyado mahirapan dito sa epekto ng global oil price surge? Yes. Bahagi ng mandato ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources yung livelihood development. So, sa bahagi ng capture fisheries, meron po tayong mga fisheries, capture fishing inputs na ipinamamahagi sa ating mga mangingisda at maging sa aquaculture, may mga fingerling distribution tayo. At doon sa sinabi mo, lalo na sa mga ganitong pagkakataon, syempre, ipopromote natin yung mga livelihood na hindi highly dependent sa paggamit ng fuel. For example, sa aquaculture, sa ating mga mariculture parks, yung mga palaisdaan sa dagat, so hindi mo kinakailangan na lumaot ng malayo at gumamit ka ng fuel. So hinihikayat natin sila into aquaculture, mag-organisa, mga organisasyon, kooperatiba at mag-operate ng mga fish cages. Maliban dyan, meron tayong National PIO Program
So anong kahalagahan itong National Payaw Program? Sa dagat kasi, sa karagatan, itong payaw, fish aggregating device ito. So pagka nilagay mo ito, may permanenteng spot na pupuntahan ang ating mga mangingisda. So hindi sila ipapaikot-ikot para mga isda, may permanent spot. So sa pamamagitan ng mekanismong yan, makakatipid ang ating mga mangingisda dahil meron silang permanent spot. Yes. So hindi sila mag-wander dun sa dagat para maghanap ng kanilang mahuli, kundi lalapit sila doon sa payaw kasi doon nagtitipon-tipon ng mga isda. So napakagandang mekanismo para masiguro natin na makatipid ang ating mga mangingisda. Oo, maalis din natin yung dilema na umuwi sila na sabi nga nila, nako, walang huli. Yes, tama. So with the National Payaw Program, sigurado sila na pagdating nila doon sa payaw, may mga nagkukumpulang isda. Ayun. Pero para po mas maunawaan pa ng ating mga kababayan, gaano po ba kalala o kalaki yung epekto itong global oil price surge sa mga mangingisda? Gaano po ba kalaki yung impact na pagka nahihirapan sila sa krudo? At ano po yung magiging epekto nito? I believe this is domino effect. Pagka hindi sila nakapalaot, tataas nilang presyo ng isda. Tama ba? Yes, tama. Mga ganitong So epekto. dapat nating unawain na pagdating sa food security ay talagang malaki ang inaasahan natin sa ating mga mangingisda. Frontliners sila kumbaga. So ano magiging epekto sa kanila? Pagka tumaas ang presyo ng petrolyo, mangangahulugan ito ng reduced fishing effort. Okay. Ibig sabihin, hindi sila masyadong papalaot. So, kung hindi sila papalaot at magiging reduced yung number of fishing days, magkakaroon tayo ng issue pagdating sa supply. So, ito yung mga iniiwasan natin na mangyari dahil may domino effect ito sa consumers naman, yung mga mamimili. So, pero yun nga, sabi natin, ang pamahalaan gagawin ang lahat ng mekanismo para matugunan ang hamon na ito, partikular sa sektor ng mga mangingisda, dahil definitely magkakaroon ito ng epekto doon naman sa pagdating sa presyo ng mga nabibili nating isda sa mga palengke. Okay. Paano naman po magiging coordination ng BFAR sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya para po masiguro na mabilis at higit sa lahat, patas yung tulong na makukuha ng fishing community? Sabi nga natin yung registration system, isang mechanism yun na nakikipagtulungan tayo sa mga local government units na masiguro natin, kasi ang nag-validate kung sino talaga yung mga legitimate, mga lehitimong beneficiaryo ay ang local government unit. Kasi mga constituents nila ito. So, umaasa tayo sa kanila pagdating sa aspeto na yon. At syempre, may mga iba pang ahensya na pwedeng makatulong sa atin. Of course, nandyan ang DSWD na pagka ganitong sitwasyon, pwede rin sila magpatupad ng mga assistance sa mga apektadong sektor. So, malawak po ang pwedeng magawa ng pamahalaan at ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ay sinisiguro na makikipagtulungan po tayo sa pampubliko at pampribadong sektor para po masiguro natin na natutugunan ang pangangailangan ng ating mga mangingisda. Okay. Pero Sir Nas, sa ngayon nga po sinasabi natin maghigpit ng sinturon dahil sa krisis na nararanasan natin. Pero ano po may papayo nyo doon sa ating mga maliliit na mangingisda na habang naghihintay ng itong subsidiya mula sa pamahalaan, ano pong mabibigay natin payo sa kanila na apektado ditong mataas o pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo? Yes, well, sabi ko nga, yung National Payaw Program, so makipag-ugnayan sila sa ating mga opisina, sa regional office at sa provincial office para po maging beneficiaryo sila nung ating National Payaw Program. Well, doon sa mga areas na pwedeng magtanim ng seaweeds, pwede po sila makipag-ugnayan kasi yung pagtatanim ng seaweeds ay hindi naman ito mangailangan ng petrolyo. Doon sa kanilang baybayin, pwede silang magtanim doon. At isa rin itong pangkabuhayan. At yun nga, sa pangmatagalan, baka pwedeng ikonsidera na ng ating mga mangingisda yung aquaculture. So mag-organisa bilang organisasyon, kooperatiba, at may mga ipinapatupad po kayong programa like yung mga fish cage for livelihood programs sa ating mga mariculture parks, at isa po itong alternatibo pagdating po sa pagpapalawak at pagpapaunlad ng kita ng ating mga mangingisda. Okay, so linawin na natin, Sir Nas, itong mga nabanggit mo na mga programa, yung aquaculture, yung payo program, this can be a long-term solution somehow. Yes. This can be a long-term solution, shifting from capture fishing to aquaculture na hindi highly dependent sa paggamit ng fuel. Okay. Well, on that note, mensahe nyo na lang po sa ating fishing community. Ang mensahe po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, kinikilala po natin ang nangyayaring hamon sa ating lipunan habang hinaharap po natin itong krisis sa Middle East. Pero po ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ay patuloy na magsusumikap. Ang pamahalaan po ay nandyan para po sa ating mga mangingisda. At ang BFAR po ay patuloy na magpapatupad ng mga programa upang makagaan
sa hamon na hinaharap ng ating mga mangingisda. Alright, with that being said, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon. Ginoon Nazario Briguera, ang Chief Information Officer at tagapagsalita ng BFAR. Thank you, sir. Thank you, sir.